The city that's built with seven hills, one of Europe's sunniest capitals, the city which blends its traditional heritage and fabulous modernism, and of course, the city with lots of flavorsome food. Welcome to Lisbon. Hello, magandang umaga po sa ating lahat at kumusta naman po ang tulog natin dyan? So ito na po ang pagpapatuloy ng ating journey dito sa Lisbon, Portugal at pangalawang umaga na po namin dito at ngayon ay kumakain po kami sa Chiado Cafe at of course nag-order kami ng pastel de nata at sobrang sarap din ng pastel de nata. Tapos, in-order po namin itong mga to kasi ang sarap nilang tignan. Hindi ko alam kung ano mga pangalan ng mga to, but then, sarap nilang tignan at masarap din po sila. So, try nyo pong kumain dito sa Chiado Cafe. Bali, itong cafe na po to is malapit lang po to sa aming guest house. Like maybe 2 to 3 minutes on foot lang po. And then, ngayon, pagkatapos natin kumain, is pupunta po tayo sa Rossio train station. Sana tama yung pronunciation ko, pero yan po yung pangalan ng train station. Now, this station is 10 minutes away from our guest house po on foot. At andito tayo kasi pupunta po tayo sa Centra. At yung Centra ay isa sa pinaka dapat na bisitahin dito sa Lisbon. At nandito na po tayo. At bali ngayon, nakasakay kami sa taxi at yan po yung roof ng taxi. O diba, ang bongga. Kitang-kita natin sa labas. O diba, nasa loob kami ng taxi. Ayan. Today, in the week, it was the first day that we can see the palace in the morning because it's usually foggy. And you can see nothing. Yeah, today it's an amazing day. Yeah. Tell you what you should do. Visit the palace, walk in the gardens until here. This is the lakes, okay? Okay. Walk down inside to the lakes. Even if you go more, return here. You have a gate here. You just cross. Look, the historical center. You see the sign? Okay. Straight. We can go Here. by foot or Yeah, foot. straight. You finish where I show you before in the historical center. 15 Okay. minutes you are down. Okay. Okay? It's the Okay. best way to arrive in the historical center. Okay. At ngayon, andito po tayo sa Moorish Castle. Pwede po kayong bumili ng ticket dyan para makapasok sa Moorish Castle. In our case, sa Pena Palace po kami bumili ng ticket kasi doon kami bumaba ng taxi. Kasi yung first destination talaga namin is ang Pena Palace. Kaso nga lang, yung scheduled time namin para makapasok ng Pena Palace is at 1 p.m. And ngayon is till 11 a.m. So mahaba-habang hintayan siya. Kaya we decided na lang din to buy the Moorish Castle ticket from there. At alam nyo ba, itong Moorish Castle is malapit lang kasi siya sa Pena Palace, 5 minutes on foot lang po. And matadaanan nyo po itong Moorish Castle papunta sa Pena Palace. At alam nyo ba, ilang oras at ilang minuto kami naghintay para makabili ng ticket para sa Pena Palace? 40 minutes. Ganon kahaba ang pila doon sa Pena Palace. At pagkatapos mong pumila para makabili ng ticket, pipila ka pa ulit para lang makapasok sa Pena Palace. Ganon kadaming tao ang gustong pumasok sa Pena Palace. So if I were you, kung gusto nyo magpunta doon sa Pena Palace, na dapat nyo rin naman talagang puntahan pag andito kayo sa Lisbon, is bumili na kayo ng ticket online para hindi na masyadong marami yung pipilahan nyo pag nagpunta kayo sa Pena Palace. In our case kasi, we have the Lisboa card. Tapos, merong 10% discount pag may Lisboa card ka. At maa-avail mo lang yung discount na yun pag doon ka sa Pena Palace gate bumili ng ticket. Kaya, hindi kami bumili ng ticket online. Ayun. And by the way, dun nga pala sa train station papunta dito sa Centra, grabe ang haba din ng pila as in para makabili ng train ticket papunta dito sa Centra. So if I were you again, kung pupunta kayo ng Centra from Lisbon, bumili na kayo ng ticket online, train ticket. In our case kasi hindi na kami pumila para bumili ng train ticket.
Kasi meron kaming Lisboa card. So, kasama yun sa Lisboa card. Yung train ticket papunta ng Centra. At alam nyo ba, nakaharap tayo ngayon sa Atlantic Ocean. Yan, Atlantic Ocean yan dyan. O diba? Tapos, ang ganda pa ng view. So, itong Moorish Castle is maganda siyang puntahan for a very nice view dito sa Centra. At alam nyo ba, itong Moorish Castle is isa siya sa mga fortress noong panahon ng Muslim occupation. That was in 10th century. At yun yung pinakadulo din ng Moorish Castle. Alam niyo, sobrang ganda talaga ng lugar as in. But then be careful going up kasi medyo steep yung hagdanan nila. And oh, by the way, muntik ko nang makalimutan, may 3 option pala papuntang Pena Palace from the train station, Centra train station na. So, may 3 options. First is yung taxi, yung ginawa namin. Next is the tuk-tuk, and the other one is the bus. I don't recommend the bus kasi narrow yung road papunta ng Pena Palace. And then, tuk-tuk naman is per head yung... Ayan, yung Pena Palace! Wow! Ang ganda ng Pena Palace as in. As in talaga. Maniwala kayo sa akin. Ang pangit lang ng camera ko, kaya yan yung kuha. Pasensya na po. So, ayan, balik tayo sa 3 options sa papuntang Central, papuntang Pena Palace. Tuk-tuk, bus, at saka taxi. Yung tuk-tuk at saka yung bus, per head yung bayad niya. Kaya, we decided not to take tuk-tuk and bus. Tapos yung taxi kasi is mas makakamura kami kasi by meter. Hindi by meter, but then hindi siya per head. Kaya we paid from the Central train station to Pena Palace, we paid, I think that was 15 euros sa taxi. Okay, so ayan, punta na tayo. Andito na tayo sa Pena Palace. Ayan, I'm so excited. Pangarap niyo rin bang makapunta sa Pena Palace? Kasi ako, pangarap ko. Actually, pangarap siya ng husband ko and pangarap ko din siya. Kasi itong Pena Palace, dun sa mga nababasa ko at mga naririnig ko, kasi parang mas maganda pa siya sa castle ng nasa Disneyland. O, diba? At alam niyo ba, itong Pena Palace, it became a World Heritage by UNESCO in 1995. Tapos, one of the 7 wonders of Portugal, itong Pena Palace. Tapos, naging national monument siya since 1910. O, diba? At alam nyo rin ba, itong Pena Palace was built in 1840, tapos nakumpleto siya noong 1854. Kaso nga lang, by this time, ayan, ang dami ng picture-picture, video-video, kasama ko sila. So, by the way, ngayon nga pala is, merong mga kinoconstruct dito sa Pena Palace. Like, some parts of the Pena Palace is being constructed. Ayan. Yan. But then anyway, maganda pa rin siya. Pero gustong-gusto ko talaga yung view ng Pena Palace doon sa Moorish Castle. Puntahan nyo ang Moorish Castle kung gusto nyo makakita ng ganong view ng Pena Palace. Yung makikita nyo talagang nasa tuktok siya ng bundok. Ano sa tingin nyo? Maganda, 'di ba? Pero alam nyo, ito, grabe. Ang ganda niya. Talagang nakuha niya yung attention ko. Oh, ganun kaganda. So, tignan natin ang malapitan. Ayan. Ito ata yung sinasabi nila na half man, half fish. Triton. Triton, tama ba? Basta ito yung sinasabi nilang half man, half fish. Tapos kita nyo, yung bawat gilid is parang gawa siya sa corals. O, diba? Totoong corals kaya ito. Tapos ito din, ang ganda niya. Ayan. Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Paki-comment down din below kung nagandahan kayo sa Pena Palace.
So ayan, nakasakay na po tayo ng tuktok. Tuktok po yung kinuha namin ngayon kasi mura siya. 5 euros per head lang po siya. So mas mura po pala pababa. Ayan. At kita nyo naman yung road, diba? Ang narrow niya. Tapos sasakay tayo ng bus. Oh my God. So by the way, andito na po tayo sa Central Train Station. At sasakay po tayo ng bus na yan. Bus 403. Ayan, papunta sa Cabo de Roca. And then from that station to this place here, it takes 20 minutes po. At yung bus is hindi siya kasama sa Lisboa card. So nagbayad po kami ng cash doon. At itong lugar nga po pala to is the most western point of the world. Kaya andito tayo. Tapos yan po yung Atlantic Ocean. So pag lumangoy po tayo dyan, okay, papunta dun sa dun, makakarating siguro tayo sa Argentina. O diba? Ang galing. Tapos sobrang ganda niya. Tapos alam nyo ba, itong place na to is sobrang ganda niya pag sunset. Kaso nga lang, today's weather is hindi maganda. So kaya hindi natin makikita kung gaano kaganda ang sunset dito. At dito nga po pala is pwede kayong bumili ng certificate na magpa-ayan pa. So magpapatunay po na nakapunta po kayo sa the most western point of the world. Diba? So dyan tayo, tingnan natin yung map. Ayan. So tinatawag din po tong lugar na to na the edge of the world. O diba? Ang bongga. Ayan. Tapos alam nyo, sobrang ganda talaga nung place din. Kaya puntahan nyo rin po ito pag nagpunta po kayo ng Centra. Yan, sayang talaga. Hindi natin makikita yung sunset. O diba, cloudy. Sige na nga, uwi na tayo. But then, before that, ipapakita ko sa inyo kung saan kami bumili ng certificate. Diyan po kami bumili ng certificate. So, yung certificate na magpapatunay na nakapunta kayo sa most western point of the world. Halika kayo at sakay na tayo sa bus 403 papuntang Cascais. At so, andito na po tayo sa Cascais. Alam nyo, ang ganda ng Cascais. Tapos, sabi kasi din ng taxi driver na magandang mag-end yung trip nyo dito sa Cascais. So, ayan, nagpunta kami. Sinunod namin siya. Tapos, ngayon, kakain na tayo ng dinner. Tapos, ito po yung menu nila. O, diba? Mahal ba? Medyo. Yan. Pero yan po yung usual price. So, ayan, nag-order kami ng sangria. White wine yung pinili namin ngayon. This is for 9 euros. 0.5 liter po siya. Tapos, yan po yung pangalan ng restaurant. Ayan, cheers! Kasi ang ganda ng araw namin ngayon. At nag-order din kami ng salad polvo or octopus salad for 9.80 euros. Tapos, ito is melon with ham for 9.90 euros. Alam nyo, ang dali niyang gawin. Ayan yung melon. Pero alam nyo, sobrang sarap niya as in. Yung melon with ham. Try nyo gawin yun sa bahay. Tapos, itong octopus salad nila is alam nyo, sobrang sarap din niya as in. Tapos, yung parang yung dressing or yung flavor ba? Yung dressing ng salad ng polvo is para siyang olive oil, salt, pepper, at saka lemon. Yung ganong lasa. Yan. Tapos, nag-order kami ng seafood rice. Hindi ko nasasabihin yung Portuguese name. Baka mali na naman yung pronunciation ko. So, this is for 50 euros and it's already good for 2 persons. O, diba? Loaded with seafoods again. Ang saya. Nakakatakam. Naglalaway na ako. At alam nyo ba, yung shrimp nila is ang dali niyang kainin kasi nakakat into half siya. So hindi nyo na siya yung gagamitin yung kamay nyo na himayin yung shrimp, hindi na kailangan. Ayan, at meron ding mussels, meron din tong squid, at alam nyo, sobrang sarap ng seafood rice na to. I highly recommend this restaurant for the seafood rice and also for the octopus salad kasi sobrang sarap. Like, makakalimutan niyo po yung pangalan niyo pag kumain kayo nito. And we paid a total of 78.80 euros. So, kita niyo naman, ang daming tao. So, talagang masarap ang restaurant na to. And then, alam nyo, isali nyo po yung Cascais sa mga dapat yung puntahan dito sa Lisbon kasi ang ganda ng lugar. Tapos sa Centra din. Alam nyo, ang dami naming gustong puntahan. Kaso nga lang,
wala kaming oras. Wala na kaming oras, so sobrang sayang talaga. And so let's end our night with a very delicious ice cream dessert. And that's all for today's video. Sana po nagustuhan niyo po yung video ko. And watch out for my next video kasi hindi pa po tapos yung Lisbon journey natin. Have a good night. Thank you for watching.